Tuwang-tuwa si Shikadai habang tinitingnan ang bago niyang Chunin flak jacket. Dumating si Mogi para ibigay ang una niyang mission bilang team captain. Sabi ni Mogi, madali lang daw ang mission pero duda agad si Shikadai kasi bakit kailangan pa niyang personal na puntahan sa bahay kung simple lang naman. Dahil biglaan ang mission, napilitan silang buuin ang team gamit ang mga available na genin. Pagdating ni Shikadai sa gate, nandoon na sina Ai Weibi at Wasabi at tulad ng inaasahan, nag-aaway agad. Dumating si Boruto, late pa, tapos nag-condolence pa kay Shikadai sa team niya. Ang mission nila ay kunin ang isang bulaklak na tumutubo lang sa tuktok ng bundok. Nagduda ang mga genin, kaya paliwanag ni Shikadai, bihirang bulaklak daw yun, namumulaklak lang kada 4 na taon at mahal ang presyo dahil gamot daw. Kailangan din nilang mag-ingat sa mga tulisan. Tinanong ni Wasabi kung paano nila hahanapin ang bulaklak kaya ipinakilala ni Shikadai si Tonsok, isang baboy na may sobrang talas ng pangamoy. Nagulat silang lahat, si Tonsok lang daw ang baboy na kayang mahanap ang bulaklak kaya sobrang spoiled, may special na pagkain pa. Dahil may isang baboy na ninakaw noon, kailangan nilang buhatin si Tonsok para safe at si Ai Weibi ang naatasan sa pagbubuhat. Kinagabihan, may mga asong gubat na lumitaw. Pinalayas ni Wasabi gamit ang takot teknik niya pero pati si Tonsok natakot at tumakbo. Hinabol siya ni Shikadai at nabawi rin, napansin niya na may marka sa ilong nito na parang nguso. Habang nagpapatuloy sila, nag-aaway ulit sina Ai Weibi at Wasabi kung dadaan ba sa tulay o sa likong daan. Pinili ni Shikadai ang tulay pero dahil di pa rin tumitigil ang dalawa, nagsimulang umuga ang tulay. Natakot si Tonsok at muntik nang mahulog kung hindi lang sila Boruto at Shikadai. Inutos ni Shikadai na bawal na silang mag-usap hanggang matapos ang mission. Di nagtagal, sinalubong sila ng mga tulisan. Sumugod agad sina Ai Weibi at Wasabi habang sinigawan sila ni Boruto na may patibong. Nadulas si Shikadai at nasugatan ng paa, sabay takas ulit ni Tonsok. Natalo nila ang mga tulisan at nakuha ni Boruto si Tonsok. Gusto ni Shikadai tapusin na lang mag-isa ang mission. Biglang kumain ng mga kabute sa gubat si Tonsok at nagulat silang dalawa ni Boruto. Napansin ni Shikadai na wala na ang markang parang nguso, napalitan pala. Ibig sabihin, ito yung ninakaw na baboy at napagpalit kanina sa gulo. Hinabol nila ang mga tulisan pero di makatakbo si Shikadai dahil sa paa niya. Nag-usap sina Ai Weibi at Wasabi at nakita ni Ai Weibi ang dugo ni Shikadai sa patibong. Gumawa si Boruto ng shadow clones para tumawid sa bangin pero sobrang lapad. Gustong tumalo ni Shikadai kahit may sugat pero dumating si Ai Weibi at gumawa ng tulay gamit ang earth release. Nagsorry ang dalawa sa pag-aaway nila. Nag-isip si Boruto kung paano hahanapin si Tonsok. At sabi ni Shikadai, mag-iingay daw ito pag gutom. Di nga nagtagal, nag-iyak si Tonsok dahil di pa nakakain, kaya narinig siya ni Wasabi gamit ang cat hearing niya. Inambush nila ang mga tulisan gamit ang shadow clones ni Boruto. Ginamit ni Shikadai ang pagkain para maengganyo si Tonsok at ginamit ni Ai Weibi ang earth release para paghiwalayin siya sa pinuno ng tulisan. Na-shadow bind ni Shikadai ang leader, tapos nakuha nila ang bulaklak at mission success. Pagbalik nila sa Konoha, sinabi ni Mogi na test din pala ang mission para malaman kung kaya ni Shikadai maging tunay na leader kahit ibang team ang kasama niya. Napaisip si Shikadai at na-realize na mahaba-haba pa ang lalakbayin niya bilang captain. Habang naglalakad si Sarada sa Konoha, nakita niya sina Boruto, Metal Lee, at Shikadai na sobrang saya habang binubuksan ang mga pakete ng Extreme Shinobi Picture Scrolls. Nagtanong siya kung ano yun at ipinaliwanag nila na sikat daw ito ngayon. Naiinis si Boruto kasi nakuha na naman niya ang parehong card ng tatay niya. Inisip ni Sarada na mga isip bata pa sila para ganun ka-addict sa mga card. Tinawag naman siya ni Chocho para tikman ang isa pang bagong dessert kaya sinabi ni Boruto na pareho lang sila. Habang nagkukumpara ng mga bagong card, nakasalubong nila si Shino. Medyo nailang si Shino nang malaman niyang may card si Nakiba at Akamaru pero siya wala. Alam ng tatlo kung gaano kalakas si Shino kaya naisip ni Boruto na dapat may card din siya. Sinabi pa niya na ang Kamine Ramon Company ang gumagawa ng mga ito. Nakakuha sila ng pagkakataon makausap ang tatay ni Denki na nagpakita sa kanila ng listahan ng mga ninja na isasama sa susunod na serye ng card. May isa pang bakanteng slot. Dahil sobrang respeto niya sa mga ninja, nahihirapan siyang pumili ng panghuli. Iminungkahi nila si Shino pero biglang binanggit ni Metal Lee ang tatay niya na wala rin sa listahan. Di makapagdesisyon ng tatay ni Denki, kaya sabi ni Denki, piliin na lang kung sino mas kikita. Gumawa ng survey ang kumpanya para ang mga mamimili ang magdesisyon kung sino ang makakakuha ng huling slot.
Nangampanya sina Boruto at Shikadai para kay Shino, gumamit sila ng mga shadow clones at namigay ng mga leaflet. Sina Metal at Denki naman naglagay ng mga advertisement sa mga tren. Nang tingnan nila ang bilang ng boto, nangunguna si Rock Lee. Para mapataas ang pangalan ni Shino, pinagawa ni Boruto kay Iwebe ng malaking mukha ni Shino sa tabi ng Hokage Rock gamit ang Earth Release, kapalit ng isa sa mga sobrang bihirang 7th Hokage card na doble niya. Sinubukan naman ni Metal na ukitin ang mukha ni Shino sa mukha ng tatay niya gamit ang Taijutsu. Ginamit ni Boruto ang mga Shadow Clone at Wind Release Gale Palm para iukit pabalik ang mukha ni Shino. Umiling si Shikadai at umalis, alam niyang mauuwi lang sa gulo. Sa huli, naputol-putol nila ang bato at naging maliit na estatwa na lang. Biglang dumating sina Shino at Rock Lee at pinigilan sila. Sinabi nilang ayaw nilang mapansin ng ganun pero natuwa sila sa effort ng mga bata. Bigla nilang napansin ang sunog malapit doon at nag-alala ang mga geni na baka hindi nila maligtas ang taong nasa loob. Sinipa ni Rock Lee ang estatwa papunta sa tangke ng tubig ng gusali at ginamit ni Shino ang mga insekto niya para mailabas ang tao sa apoy. Paglabas ng pangalawang serye ng mga card, tinukso ni Boruto si Shikadai dahil iniwan daw nila ang kampanya. Nang binuksan nila ang mga bagong pakete, lumabas na parehong may card sina Rock Lee at Shino. Ipinaliwanag ni Denki na tumaas daw ang kasikatan ng dalawa dahil sa ginawa nilang pagsagip sa sunog kaya dinagdagan ng tatay niya ang slot. Pero gaya ng dati, puro doble na naman ang nakuha nila. Umalis sina Sarada at Chocho para sa second round ng desserts. Sa loob ng Hokage's office building, abala si Sai sa paggawa ng mapa. Dumating si Kakashi at napansin niyang parang siya lang ang tao roon. Ipinaliwanag ni Sai na lahat ng iba ay lumabas para imbestigahan ang banta ng bomba, kaya tumigil muna lahat ng ibang trabaho. Napansin ni Kakashi ang reklamo tungkol sa Team 25 mula sa post office at inalok na siya na lang ang titingin. Habang papunta roon, sinuot niya ang disguise niyang si Sekeya. Pagdating niya sa post office, sinisermona ni Hoki si Hako dahil di raw ito sumunod sa plano. At si Renga naman dahil nagbitbit ng sobrang daming kahon kaya nahulog lahat. Nainis ang empleyado ng post office at sinabing hihingi na lang siya ng ibang genin kung di pa rin gaganda ang performance nila. Inis si Renga at Hako kay Hoki kasi daw lagi lang silang nalilito sa utos nito kaya kanya-kanya silang kilos. Nilapitan ni Sekeya si Hoki at natuwa nang maalala pa siya nito mula nung in-interview pa niya sila sa academy. Nagtanong si Sekeya tungkol sa suot ni Hoki at ipinaliwanag ni Hoki na ginagaya niya ang estilo ng 6th Hokage. Sinabi rin niya na puro D-rank mission lang ang naibibigay sa kanila at wala silang jonen na gumagabay kasi ang dati nilang sensei ay nagpapagaling pa mula sa injury. Dahil kulang sa tao, walang ipinalit. Sinubukan niyang maging leader, pero si Hako ay laging gumagawa ng sarili niyang trip at si Renga naman puro lakas lang ang alam. Biglang dumating sina Boruto at Sarada, naghahanap ng isang package na konektado sa banta ng bomba. Nahanap nila ang bomba at na-deactivate ito. Dumating ang maraming ninja para imbestigahan. Ipinaliwanag nila kay Hoki na nalaman nila ang plano ng bomber na magpadala ng mga bomba sa pamamagitan ng koreo at may ibang geni na humahabol na sa salarin. Dumating ang superior nila at si Hako agad nalaman kung ano sasabihin nito dahil sa kilos nito at pati na ring problema sa asawa, base lang sa itsura ng damit. Napansin nito ni Sekeya. Itinigil muna ng post office ang pagtanggap ng package sa araw na yun pero magbubukas ulit kinabukasan. Kinausap ni Hoki sina Renga at Hako tungkol sa pagka-left out nila sa bomb investigation. Kalaunan, inamin niya kay Sekeya ang pagkadismaya niya. Sinabi ni Sekeya na baka di raw niya naiintindihan ang feelings ng teammates niya at nabanggit din niyang malakas ang pakiramdam ni Hako. Alam ito ni Hoki, pati na rin ang lakas ni Renga sa depensa. Naalala niyang di pala nila basta sino ang utos niya, inanticipate na ni Hako ang schedule ng clerk. At nagmadali si Renga para makahabol. Napaisip si Hoki at nainis sa sarili. Kwinento ni Sekeya kung paano rin nagkamali noon ng 6th Hokage at nawala ng kaibigan dahil doon. Nagtanong siya kung paano nalaman ng mga genin kung aling package ang may bomba. Ipinaliwanag ni Hoki na dapat may sticker ng tindahan ng mga package kung doon ito binalot pero yung nahanap ni Boruto at Sarada ay walang sticker. Naalala niyang may 3 pa siyang nakitang walang sticker. Kinuha niya sina Hako at Renga at nahanap pa nila ang isa pang bomba. Na-figure out nilang marami palang ipinadalang bomba ang salarin, umaasang magiging kampante ang mga tao pagkatapos ng unang pagsabog. Isa na lang ang natira, pero nailabas na ito para ihatid at di nila alam kung saan papunta dahil walang particular na order ng delivery, depende sa surir kung saan mauunang maghatid. Sinabi ni Hoki ang plano sa teammates niya at nagtungo sila para hanapin ang natitirang bomba. Pinangunahan niya si Hako dahil sa galing nitong magbasa ng sitwasyon.
Nagtanong si Hako kung sino ang Suryer sa area at agad nasagot ni Hoki dahil kabisado niya. Base sa taong yun, nalaman ni Hako na sa train station magde-deliver. Pagdating nila roon, nakita nila ang bomba pero di nila ma-deactivate. Konti na lang oras bago sumabog, kaya pinahagis ni Renga ang bomba pataas at gumawa ng malaking pader bilang depensa. Dumating si Kakashi at sinabing in-inform siya ni Sekiya sa lahat. Sinabi niyang risky ang pagpapalit ng leader sa kalagitnaan ng mission pero inisip ni Hoki ang kwento ni Sekiya tungkol sa kanya. Humingi siya ng sorry sa teammates niya at nagsorry rin sina Hako at Renga dahil pinabayaan nila siya mag-isa. Sa rekomendasyon ni Kakashi, inilagay si Team 25 sa ilalim ng pangangasiwa ni Sai dahil bagay ang kakayahan nila para sa mga intelligence mission. Si Boruto, Sarada, at Chocho ay nanood ng sine. Pagkatapos ng palabas, sabi ni Boruto na ang corny at boring ng movie. Nainis sina Sarada at Chocho kasi hindi raw niya gets yung kilig moments. Gusto pa sana nilang ipanood ulit pero umalis na si Boruto. Habang naglalakad, kinuwento ni Boruto kay Konohamaru yung tungkol sa movie. Sabi ni Konohamaru, kung may oras pa siyang manood, mas mabuti raw mag-training na lang. Tinanong ni Boruto kung nanonood din ba siya ng ganong klase ng movie. Pero sabi ni Konohamaru hindi raw siya pwedeng magpakilig-kilig kung gusto niyang maging Hokage. Habang nag-uusap sila, napansin nila ang isang babae na hinahabol. Sinundan nila hanggang sa mawala ang mga humahabol pero muntik nang madapa ang babae sa hagdan kaya nasalo siya ni Konohamaru. Habang tumatalon-talon si Konohamaru sa mga bubong na buhat ang babae, namangha ito sa tanawin. Pagkalapag nila, nagpasalamat siya at nagpakilala bilang si Riman Yoimura. Tinanong ni Boruto kung bakit siya hinahabol. Pero sabi ni Riman, naglalakwatsa lang daw siya at baka na misunderstand lang ng mga tao. Gusto niyang magpasalamat kaya sabi ni Boruto, ilibre na lang sila ng lunch. Pumunta sila sa Lightning Burger at tinikman ang bagong menu, Super Asim Lemon Burger. Unang beses pa lang ni Riman kumain ng burger pero dahil mahilig siya sa maasim, tuwang-tuwa siya. Dahil dito, bigla niyang sinabi na gusto na niyang tumira sa Konoha. Si Konohamaru naman napilitan ding tumikim pero halos mapangiwi sa asim. Inabot ni Riman ang panyo niya para panasan ng bibig ni Konohamaru at nangako naman siyang ibabalik ito. Si Boruto, napailing lang at sinabing ang corny niya. Naglibot sila at sinamahan si Riman. Nang makita nito ang hair clip sa isang tindahan, inalok siya ni Konohamaru na bibilhan. Pinapili pa ni Riman si Konohamaru kung alin ang bagay sa kanya. Napansin ni Boruto na mahal na nga ang suot niyang hairpin pero tahimik na lang siya. Pagdating sa Hokage Rock, ikinwento ni Konohamaru kung bakit ganoon ang pangalan niya at tungkol sa lolo niyang Hokage. Napangiti si Riman at napansin ang paraan ng pagsasalita niya. Pareho silang nahiya at namula. Nadapa si Riman sa bato pero nasalo agad siya ni Konohamaru. Napansin ni Boruto na parang may something sa dalawa. Pagsapit ng hapon, nakita ulit ni Riman ang mga lalaking humahabol sa kanya. Sabi niya kina Boruto at Konohamaru na huwag mag-alala, mga tauhan lang daw niya iyon. Umalis daw siya nang hindi nagpapalam kaya siya hinahanap. Nagpasalamat siya sa dalawa at sinabi kay Konohamaru na na-inspire siya dahil sa kwento tungkol sa lolo nito. Nagpaalam siya habang ginagaya ang paraan ng pagsasalita ni Konohamaru. Kinabukasan, nakatitig lang si Konohamaru sa panyong iniwan ni Riman. Napansin ni Sarada at Chocho at sabi ni Chocho parang in love daw siya. Hindi makapaniwala si Boruto pero nung pinaalala nila na hindi nga niya maintindihan ng romantic movie. Bigla siyang napaisip sa mga eksena ni Konohamaru at Riman. Pumunta sila ni Boruto sa bahay ni Riman para isauli ang panyo at nagdala rin sila ng mga lemon burger. Pagdating nila sa malaking bahay, nakita sila ni Riman pero sa gulat nila, bigla niyang sinabi na ayaw na niya silang makita ulit. Sa balkonahe, may isa pang lalaking nakamasid kay Riman na seryoso ang mukha. Napansin ni Boruto na parang iba ang ugali ni Riman kumpara dati. Lumapit yung seryosong lalaki mula sa bahay at sinabihan si Riman na dapat daw ay magpasalamat siya ng maayos sa mga tumulong sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Konkitsu Akitsuki, fiancé ni Riman. Sinabihan niya sina Boruto at Konohamaru na umalis na dahil abala sila sa paghahanda ng kasal. Gustong isauli ni Konohamaru ang panyo ni Riman pero pinilit ni Konkitsu na umalis sila. Sumunod si Konohamaru kahit nagtataka si Boruto kung bakit. Habang pauwi, nakita nila ang isang batang babae mula sa nayo ni Riman na naliligaw at hindi maalala kung saan ang bahay nila. Nagdesisyon si Konohamaru na ihatid siya pabalik sa nayon. Samantala, kinausap ni Konkitsu si Riman tungkol sa ugali nito at sinabi na huwag na raw siyang mag-alala sa panyo dahil bibilhan niya ng kahit ano.
Gusto sanang magkulong ni Riman sa kwarto pero ipinalock siya ni Konkitsu sa bagong gusaling mahigpit ang seguridad. Pakiramdam ni Riman ay parang preso siya. Pero nang makita niyang malungkot ang mga taga-nayon at dahil pinapaalala ni Konkitsu na para ito sa kabutihan ng lahat, napilit siyang pumayag. Kinuha rin ni Konkitsu ang hair clip niya para raw sa kaligtasan, kaya nainis si Riman dahil iyon ang gamit laban sa sumpa ni Soma. Hindi na niya ito nakuha pabalik at napansin niyang nag-iba na si Konkitsu. Naihatid din ako na Hamaru at Boruto si Anzo sa nanay niya. Sinabi ni Anzo na nakalimutan niya kung saan ang nayon na ikinagulat ng mga tao, napansin nito ni Konohamaru. Pinilit ni Boruto na bumalik sila kay Riman. Sa nayon, kinausap ng isang matandang babae si Riman. Sabi nito, nagbago na talaga si Konkitsu at may isa pang taga-nayon na nakalimot din ng daan pa uwi pero may mga manlalakbay na naghatid sa kanya. Nabahala si Riman dahil wala ito sa alamat kaya nagdesisyon silang madaliin ang kasal. Pagbalik ni Boruto at Konohamaru, napansin nila na mas mahigpit na ang mga gwardya sa bahay ni Riman. Sabi ni Konohamaru na personal lang ang investigasyon nila kaya dapat limitahan lang ang pakikialam. Pero sabi ni Boruto, siya naman daw ang gustong kumausap kay Riman. Habang nag-iisip si Riman ng mga sandali niya sa Konoha, dumating sina Konohamaru at Boruto sa bintana niya. Nag-aalala sila para sa kanya pero ipinaliwanag ni Riman na kailangan niyang gawin ito para mailigtas ang nayon. Sa pakiusap ni Konohamaru, ikinwento niya ang alamat ng kanilang lugar. Noong 400 taon na ang nakalipas, muntik nang mawasak ang Dai Village dahil kay Soma, isang demonyong kumakain ng mga alaala hanggang sa malanta ang biktima. Ipinakita ni Riman sa kanila ang iginuhit niyang imahe ng demonyo, isang bungo na may sungay. Noon, may isang babaeng Miko na si Kuan ang nakipaglaban kay Soma. Halos mapasukan siya ng demonyo pero nasilyuhan niya ito sa isang bato. May parte lang ng demonyo na naiwan sa kanya, kaya siya nasumpa, at ang sumpang iyon ay namana ng mga inapo niya. Kapag umabot na sa 20 taong gulang ang may dala ng sumpa, lilito ang marka sa kamay bilang senyales na konektado na sila kay Soma, at unti-unti nilang nakakalimutan ang lahat. Ipinaliwanag ni Riman na pareho silang inapo ni Kuan ni Konkitsu, pero galing sa magkaibang sangay ng pamilya. Tuwing 100 taon, humihina ang selyo ni Soma. Napansin ni Boruto na hindi naman nawawala ang alaala ni Riman at sinabi niyang dahil yun sa suot niyang hair clip na ginawa ni Kuan para protektahan ang mga babaeng may sumpa. Kapag lumalakas si Soma, tumutubo ang sungay mula sa batong sinelyohan siya, senyales na oras na para ayusin ulit ang selyo. Kapag nangyari yun, kailangang magpakasal ang isang lalaki at babae na parehong may sumpa para maibalik ang selyo. Nagtanong si Boruto kung bakit hindi na lang nila aisil ulit nang hindi nagpapakasal, pero sinabi ni Riman na unti-unti nang nakakalimot si Konkitsu, at tanging kasal lang daw ang paraan para maputol ang sumpa. Sabi ni Boruto na lalabanan na lang nila si Soma, pero paliwanag ni Riman na wala itong pisikal na anyo kaya hindi ito pwedeng atakihin ng ninjutsu o sandata. Kinumpirma ni Konohamaru na may mga ganitong nilalang talaga, kagaya ng nakakontrata dati ng lolo niya. Kinagabihan, umalis si Konkitsu ng palihim. Nagtaka ang matandang babae kung saan siya pumupunta. Sabi ni Riman, hindi raw ganito kaseryoso si Konkitsu noong bata pa sila. Pero si Boruto, ayaw pa rin tanggapin na pakakasal siya sa lalaking hindi siya napapasaya. Sinabi ni Riman na ang kwento tungkol sa lolo ni Konohamaru ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang lahat. Ibinalik ni Konohamaru ang panyo ni Riman at umalis. Habang nag-aaway ng opinyon sina Boruto at Konohamaru kung aalis ba sila, biglang lumapit sa kanila ang matandang babae, si Asaki ng pamilyang Yoimura. Sinabi niyang napansin din niyang nag-iba si Konkitsu at hiningi niyang sundan nila kung saan ito pumupunta gabi-gabi. Kinagabihan, pumunta si Konkitsu kay Riman. Nakita ang panyong bumalik sa kanya at nanatili roon. Pagkatapos, pumunta siya kay Asaki, pero nakalimutan na ni Asaki kung ano ang gusto niyang gawin. Napansin ni Boruto na huli si Asaki sa usapan nila at nagsimulang magduda si Konohamaru sa pagkawala nito. Nagdesisyon si Konohamaru na sila na lang ni Boruto ang maghahanap kay Asaki. Habang naglalakad sila, nakita nila si Konkitsu na palabas ng bahay ni Riman. Sinabi ni Konohamaru kay Boruto na hanapin si Asaki habang siya naman ang susunod kay Konkitsu. Sinundan niya ito hanggang sa isang lugar pero nahuli siya ng mga tauhan ni Konkitsu. Sinabihan siya ni Konkitsu na bawal doon ang mga hindi taga Dai Village at magrereklamo raw siya sa Konohagakure tungkol sa kanya. Inihatid siya palabas ng mga tauhan nito. Pagbalik ni Konkitsu, nakita siya ni Boruto, pati si Asaki. Nilapitan ni Boruto si Asaki, pero hindi siya nito nakilala. Napansin ni Asaki si Konkitsu sa malayo, may hawak na hair clip ni Riman, at sinabihan si Boruto na umalis na.
Sinundan niya si Konkitsu papunta sa batong pinagseseluhan ng sumpa at sumunod naman si Boruto sa kanila. Hininto ni Asaki si Konkitsu bago nito masira ang hair clip na napunta kay Boruto. Inakusahan niya si Konkitsu na hindi na ito ang dating siya. Sinabi ni Konkitsu na mukhang kailangan na niyang gawin higit pa sa pagbura ng alaala ni Asaki. At lumapit para tapusin ito. Naitaboy siya ni Boruto gamit ang mga itinapong kanay. Tumanggi si Konkitsu na ipaliwanag ang ginagawa niya at sinabing makakalimutan din ni Boruto ang lahat sabay naglabas ng mga lumilipad na bolang apoy na parang kaluluwang ligaw. Iniwasan ni Boruto ang karamihan sa mga ito pero tinamaan si Asaki dahil hinarang niya isa. Tumubo sa kanya ang sungay at bumalik ang dalawang bolang apoy kay Konkitsu bago siya nawala ng malay. Tinabig ni Boruto ang isa pang bolang apoy at nagulat siyang pinoprotektahan siya ng hair clip. Pero tinamaan siya ng isa pa mula sa likod. Lumabas din sa katawan niya ang dalawang bolang apoy sa pamamagitan ng sungay. Unti-unting nabura sa isip niya ang mga alaala mula nang manood siya ng sine. Tumakbo siyang palayo dala ang hair clip habang naguguluhan sa mga naaalala niya. Nahulog siya sa ilog at pinahinto ni Konkitsu ang paghahanap sa kanya. Dahil sa reklamo ni Konkitsu, napailalim sa house arrest si Konohamaru. Sinabi ni Konkitsu kay Rima na mas maaga na nilang gagawin ang ritual ng kasal dahil lumalakas na raw si Soma. Nagtanong si Rimen tungkol kay Asaki pero nagsinungaling si Konkitsu at sinabing ipapaalam niya kapag nakita niya ito. Nakauwi si Boruto at nung tinanong siya ng nanay at kapatid niya kung saan niya nakuha ang hair clip, hindi niya ito maalala. Buong gabi namang nag-research si Konohamaru. Kinausap ni Sarada si Boruto, iniisip na baka si Boruto ang may kasalanan kung bakit na house arrest si Konohamaru. Habang naglalakad buong araw, napapadaan si Boruto sa mga lugar na nagpapaalala sa kanya ng mga sandali nila ni Rimen. Unti-unti niyang naalala lahat hanggang sa tuluyang bumalik ang mga alaala. Mabilis siyang umuwi para kunin ang hair clip at puntahan si Konohamaru na may natuklasan na sa kanyang pag-aaral. Ibinunyag ni Boruto kay Konohamaru na si Konkitsu mismo ang kumukuha ng mga alaala ng mga tao. Agad silang umalis papunta sa Daidai Village para harapin siya. Nagsimula na ang kasal ni Konkitsu at Rimen. Habang nagmamadaling bumalik sa Daidai Village sina Boruto at Konohamaru, magkahawak na ng kamay sina Konkitsu at Rimen. Sinabihan silang putulin ang sungay ng bato para manatiling nakaselyado si Soma. Biglang lumabas ang mala-espiritong liwanag na kumukonekta sa kanila at sa estatwa, at binigyan sila ng espada para putulin ang sungay. Pero imbes na sungay, tinamaan ni Konkitsu ang tali ng bato, kaya nagulat ang lahat. Hinawakan niya ng sapilitan ng kamay ni Rimen at itinuloy ang ritual. Pagdating ni Boruto at Konohamaru, biglang nawala ng malay si Konkitsu at sinabing natapos na niya ang tungkulin niya. Mula sa mga labi ng bato, lumabas si Soma. Inatake niya sina Rimen at Konkitsu pero agad silang nailigtas ni Konohamaru. Tinangkang labanan ni Boruto gamit ang kanay at wind release pero walang epekto. Nilusob ni Soma ang ilang villagers sa kuweba at kinain ng mga alaala nila. Sinabihan ni Konohamaru si Boruto na ilikas ang mga tao. Hinarap ni Konohamaru si Soma. Pero iniwasan siya nito at tinarget si Rimen. Humarang si Konohamaru at gumawa ng dalawang shadow clone para aiselyo si Soma gamit ang isang seal mula sa lolo niya. Naitigil lang nito saglit si Soma. Lumabas sila ng kuweba. Nagising si Konkitsu na wala na sa ilalim ng kontrol ni Soma at ikinwento kung paano siya napossess. Sinabi ni Boruto na walang silbi ang physical attacks at ninjutsu laban dito at napansin ni Konohamaru na parang iniiwasan siya ni Soma. Sabi ni Rimen, natatakot lang ito sa hair clip ni Kuan. Nahawak ni Konohamaru. Plano ni Rimen na selyuhan si Soma sa loob ng katawan niya pero nag-aalala si Konkitsu dahil delikado ito. Ipinaliwanag nila na ganito rin ang ginawa ni Kuan noon na selyo si Soma sa kanya pero nawala lahat ng alaala niya, halos di na niya maipasa sa bato at isa lang sa sariling sungay niya ang naputol. Hindi kayang protektahan ng hair clip ang mga alaala kapag nasa loob mo si Soma. Nang marinig nilang malapit ng mabasag ang seal ni Konohamaru, bumalik sila ni Boruto sa kuweba. Habang umatake si Soma, tinawag ni Konohamaru si Enra, ang unggoy na summon niya. Ipinaliwanag niya kay Enra ang kakayahan ni Soma at nag-transform ito bilang baston. Habang umiiwas sa mga atake, nilagyan ni Boruto ng mga siling tag ang paligid ng kuweba. Tinamaan ni Soma si Konohamaru pero nasalo niya gamit si Enra. Ginamit ni Konohamaru ang baston para buuin ang seal gamit ang mga tag ni Boruto. Lumitaw ang kamay ng espiritong unggoy at hinawakan si Soma pero nakawala ito. Sabi ni Enra, kulang ang chakra ni Konohamaru, kaya nabasag ang seal at nawala ang transformation. Dumating si Rimen na dala ang hair clip at sinelyohan si Soma sa katawan niya.
Hirap siyang pigilan ito at nakiusap kay Konohamaru na putulin ang sungay bago siya tuluyang mawalan ng alaala. Naalala ni Konohamaru lahat ng sandali nila ni Riman at pinutol ang sungay, kaya tuluyang nawasak si Soma. Nagising si Riman sa bahay kasama sina Konkitsu at Asaki. Hindi na niya sila kilala, pati sarili niya, nakalimutan na rin. Tahimik na umalis sina Boruto at Konohamaru sa Daidai Village nang hindi nagpapalem. Dinalhan ni Konkitsu si Riman ng Lightning Burger Lemon Burger, kinain niya ito habang biglang napaluha, tila may kakaibang pamilyar na pakiramdam. Pagbalik sa Konoha, dinalhan din ni Boruto ng Lemon Burger si Konohamaru sa tuktok ng ulo ni Hiruzen sa Hokage Rock.